lang pagpili nito sa hinaharap. Tapos na ang anunsyo, kaya't naghanda si Earth para sa bagong dungeon sa pamamagitan ng pag-equip ng isang shield. Ipinoprotekta niya ang sarili mula sa atake ng isang lobo habang ini-explain niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magtagumpay sa laro kung ang kanyang tanging depensa ay ang pag-iwas. Sinusubukan niya ang kanyang bagong paraan ng pakikipaglaban sa isang rock ant sa pamamagitan ng pag-deflect sa mga atake nito at pag-counter ng isang saksak. Dahil dito, mas pinadali niya ang pagkuha ng materyales. Pumunta siya sa Black's Forge upang gumawa ng ilang bagong kagamitan. Nagtataka ang may-ari ng pasilidad kung ano ang kanyang ginagawa ngayon. Ipinapakita ni Earth na gumagawa siya ng isang bagong compound bow na may mga plano na dala mula sa the real world. Napapansin ng panday na mataas ang atake ng Otherworld bow kahit mababa ang quality score nito. Alam niyang magugustuhan ito ng ibang archers. Magkaibang damdamin naman ang nararamdaman ni Earth dahil kahit mataas ang atake nito, kailangan ng espesyal na mga arrow na may mataas na halaga. Ginawa niya ito upang maunawaan kung paano gumagana ang mekanismo nito, kaya't wala siyang balak na gamitin ito. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho dito, natapos na niya ang lihim na light metal shield. Nagbibigay ito ng magandang depensa ngunit mayroon ding nakatagong function. Ginamit niya ang mga materyales mula sa exoskeleton ng rock ant sa mga gilid ng shield upang palakasin ito. Bagaman pangunahin ito para sa protection ng mga bahagi ng compound bow, inilagay niya ang mga ito sa likod ng shield. Kapag ito ay na-activate, ang shield ay nagiging isang lihim na bow na may mataas na atake at accuracy. Ang bow ay nagtatrabaho ng kakaiba, ngunit ito ay layunin lamang para sa kanyang sariling paggamit, kaya't okay lang sa kanya. Nagpa-practice siya ng isang putok, at ito ay malakas. Kahit kung tinamaan siya ng break arms effect, maaari pa rin siyang mga atake sa malayong distansya. Dumating ang araw ng pag-update ng dungeon, at dumating si Earth sa lugar upang makipagkita sa maraming manlalaro na handang subukan ang kanilang kapalaran. Ang lahat ng mga merchant players ay nagpaparada, nag-a-advertise ng kanilang mga potion at produkto upang ihanda ang iba para sa raid. Nilapitan si Earth ng isang party ng mga players na inspirado sa Power Rangers na para bang kinuha ang kanilang costume mula sa AliExpress. Nais nilang sumali siya sa kanila sa unang incursion dahil ang Black Ranger ay hindi makakasama dahil sa isang stomach bug. Nagdesisyon siyang sumali dahil sa tingin niya hindi siya aabot ng malayo kung mag-isa lang siya. Sa sandaling pumasok sila, iniutos ng Red Ranger na sumugod ang lahat, ngunit itinigil ni Earth. Ginamit niya ang kanyang threat detection skill upang suriin ang lugar, at puno ito ng maraming traps. Iniutos ni Earth sa lahat na sundan siya habang maingat na nilalakbay ang kanilang daraanan sa kabila ng panganib. Pinaabot ng Blue Guy ang kanyang komento na tama ang desisyon ni Red na kumuha kay Earth. Naiintindihan ng baguhan ang kanilang pangamba dahil minsan, ang mga biglaang nadagdag ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Pinaalala ni Red na walang paraan na ang asawa ng Fairy Queen ay magiging mahina. Ang pagsambit nito ay nagpaparamdam sa kanya na gusto niyang umiyak dahil ayaw niya ng ganoong titulo. Nakakalusot sila ng ligtas sa kwartong puno ng trap, at kinuha ng mga Rangers ang unang pwesto sa susunod na bahagi at mabilis na pinagtulungan ang ilang mga skeletons. Impressed si Earth sa kanilang kakayahan sa laban, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-focus sa paghahanap ng mga trap. Sa wakas, nakarating sila sa hagdang-hagdang paakyat patungo sa ikalawang palapag, at kinailangan nila ng 18 na minuto para marating ito. Mukhang masyadong matagal na oras ito para sa isang dungeon na may oras na 1 oras. Humihingi ng paumanhin si Earth sa kanyang pag-delay sa pag-disarm ng mga traps, ngunit ina-assure siya ng iba na mas mabuti ng maging ligtas kaysa magsisi. Layunin ng grupo na mas mabilis na makarating sa ikatlong palapag. Ang party ay nagpapatuloy at nakakakita ng isang unit ng mga whites at skeleton soldiers. Si Pink ang napagpasyahan na harapin ito gamit ang isang magic attack na naglalaglag sa mga whites. Binanggit ni Green na iba sila kaysa sa mga nakita nila sa unang palapag. Dumami pa ang mga whites, kaya't nagpalit sila sa melee at isinagawa ang kanilang pagsalakay. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga atake ay hindi gumagana hanggang sa isang pana mula kay Earth na imbued ng hangin ang nagtagumpay dito. Inabisuhan niya sila na ang mga whites ay hindi tumatanggap ng physical damage, kaya't ang labang ito ay nararapat na iiwanan sa mga kayang gumamit ng magic. At sa gayon, natugunan ang banta. Mabilis nilang nilampasan ang ikalawang at ikatlong palapag at natagpuan ang daan patungo sa ika-4. Nabawasan ng grupo ang maraming oras sa pakikipaglaban sa mga mabibigat na halimaw. Ayon sa bilang, 40 na minuto na ang nakakaraan,
kaya't ipinaalam ni Earth sa lahat na imposible na para sa kanila na makarating sa ika-10 palapag sa nalalabing oras, kaya't dapat ay ituon na lang sa ika-5 palapag. Wala namang tutol si Red dito, kaya tapos na ang usapan at umusad na ang grupo patungo sa ika-4 na palapag. Sa sandaling bumaba sila, nararamdaman ni Earth na parang kinakalabit siya ng Grim Reaper. Binabalaan niya ang iba na may hindi kanais-nais sa palapag na ito, at malaon pagkatapos, naririnig nila ang mga sigaw ng tulong mula sa likod ng isang pinto. Isinusara ito sa sandaling pumasok siya, napapaligiran ng masamang aura ang pinto. Napagtanto na ni Earth na ang trap ay naglock sa kanila sa loob ng silid. Lumingon siya at nakakita ng 2 sugatang players na nakaharap sa isang hukbo ng whites at skeleton soldiers. Ang blue at pink ay nagpapagaling sa mga sugatan habang ang iba ay tumutulong kay Earth. Ang iba ay nangungulila na sumali sa laban kapag sila ay lubos ng nakaka-recover, at sa loob lamang ng maikli panahon, bumukas ang pinto, at nagkamayan ng 2 leader ng party habang nagpapasalamat ang isa kay Red dahil sa pagiging bayani nito. Naka-attract ang kanilang atensyon sa isang malaking kahon na lumitaw sa silid. Lumapit ang ikalawang lalaki ng may excitement para makita kung ano ang nasa loob. Ginamit ni Earth ang kanyang threat detection na nagbibigay sa kanya ng impormasyon na ang kaong iyon ay lubos na mapanganib. Sinubukan niyang bawaran ang lalaki na huwag-hawakan ito, ngunit iniisip ng lalaki na inaangkin ni Earth ito dahil sa kanilang party ang nagligtas sa kanila. Ipinaliwanag ng archer na ito ay isang trap, ngunit nagyayabang ang lalaki tungkol sa kanyang kasanayan bilang magnanakaw at kung paano niya nakikita na ito ay hindi trap. Binabaan ni Earth ang kanyang pagtutol, na ikinagulat ng iba. Inaabisuhan niya ang mga lalaki na dapat hintayin nila ang paglabas nila sa silid bago buksan ito, kung kanilang insist na buksan ito. Nag-aalala ang mga Rangers na hindi sila makakakuha ng anumang gantimpala, ngunit si Blue ang boses ng rason na nagmumungkahi na sundin na lang ang sinasabi ni Earth pagkalabas nila. Ini-expose ni Earth na ang silid ay may 2 trap, ang pinto ay magsasara kapag binuksan ng 2 lalaki ang kahon. Narinig ang kanilang mga sigaw, ang pangalawang trap ay pumapatay sa mga manlalaro dahil sa kanilang kasakiman. Ang oras ng party na 1 oras ay tapos na, kaya't sila'y inilipat pabalik sa ibabaw. Alam ni Blue na bastos itanong, ngunit gusto niyang malaman kung ang thief skill ni Earth ay higit sa 20 dahil nakita niya na ito ay isang trap, at ang ibang lalaki na may parehong kasanayan ay hindi nakakita. Reluktanteng kinumpirma ito ni Earth ngunit hindi sinasabi sa kanila ang eksaktong numero o ang katotohanan ito ay higit sa 30. Ayos lang kay Earth na panatilihing ang kaunting loot na kanilang nakukolekta dahil masaya siya sa paraang tumaas ang kanyang thief skill. Sinusubukan ni Green na impresyuhin ang lahat sa kanyang mga kasanayan sa pagmamapa, ngunit inuudyukan siya ng iba na ang mga palapag ay random na na-generate kaya't ito'y walang silbing susunod na pumasok sila. Nagpapasalamat ang mga Rangers sa kanyang tulong, at idinadagdag siya bilang kaibigan. Sa takbo na iyon, napagtanto ni Earth na para sa kanya upang mas mabilis na makarating sa ika-10 palapag, kaya't pumunta siya sa Smith upang gawin ang isang lockpick tool, ngunit nagkaroon siya ng problema nang gawin ito at biglang natitires. Subalit kapag sinusubukan niyang solusyonan ang mga issue, ang tool ay lumalabas na masyadong makapal. Nakita ni Black ang kanyang kalagayan at inirerekomenda na gawin niya ang dulo na manipis pero dapat panatilihin ang shaft na makapal para sa kaligtasan. Na-impress si Earth sa performance nito at nagpapasalamat kay Master Smith sa pagtuturo sa kanya ng isang bagong bagay. Nasa Syra ang kanyang iniisip nang biglang sumulpot ang Reyna na siyang nagtatakot sa kanya. Ini-inform siya nito na ibibigay niya ang contract crystals sa mga bagong adventurers para makakuha sila ng fairy companions. Pagtanggi niyang sila ay kasal, umalis ito upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Kinabukasan, lumabas si Earth upang putulin ang ilang mga puno para gawin ang mga arrow na kanyang natapos agad. Sumama sa kanya ang Reyna na tila pagod. Inirereklamo niya ang asal ng ilang bagong manlalaro na nagtatangkang manligaw sa kanya. Binilog niya sila, ngunit tila natuwa pa nga ito, na lalo pang nagdadala ng pangamba sa kanya. Humihingi siya kay Earth na pirmahan ng isang marriage certificate upang gawing opisyal ang lahat. Binabawasan niya ang kanyang loob mula sa masamang karanasan sa pamamagitan ng paggawa ng steamed meat buns para sa kanya, na kanyang nakuha dahil umabot na ang kanyang cooking skill ng 50. Natuwa siya dito at nagpahinga pati sa kanyang kandangan, na ipinagkaloob ni Earth ngayong 1 beses lang. Ito ang nagtatapos sa episode. Ang kwento ay nagpapatuloy sa paglalakbay ni Earth na natagpuan ang kanyang sarili sa isang peligrosong sitwasyon dahil sa isang malakas na atake na nagtulak sa kanya sa pader. Ini-inform siya ng sistema na siya ay na-stun at nagrereklamo siya kung bakit siya hindi makakagalaw.
Habang naguguluhan ang kanyang katawan, maririnig ang mga yapak na papalapit sa kanya. Isang nakakatakot na kalansay na mandirigma ang lumitaw mula sa dilim. Habang iniisip ni Earth kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon ilang araw na ang nakalipas, nagpa siya siyang pumasok sa dungeon ng mag-isa matapos gawin ang kanyang sariling set ng kagamitan. Ang layunin ng pambato ay mapabuti ang kanyang lockpicking at trap disarming skills. Ilan sa mga pagtatangkang ito ay nauwi sa kanyang mukha, at ilan pa ay nagdulot ng kanyang kamatayan. Subalit matapos ang maraming pagsasanay, umabot sa antas 50 ang kanyang skill sa pagnanakaw. Si Earth ay hinihimok na palakihin ito patungo sa isang mas mataas na antas ng skill. May dalawang landas na maaaring pagpilian. Ang una ay ang superior na magnanakaw, na pangunahing mas makapangyarihan na bersyon ng kanyang kasalukuyang kakayahan. Ang isa pa ay ang mabait na magnanakaw, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magnakaw mula sa mga halimaw o makakuha ng mga bonus kapag siya ay nagtatangkang ng sneak attack, mga bagay na hindi magagawa ng isang normal na magnanakaw. Sumasang-ayon ito sa kanyang estilo ng paglalaro, kaya pinili niyang pagtuunan bilang isang mabait na magnanakaw, kahit na ito ay nangangailangan ng mas maraming experience points para umunlad. Nakatanggap siya ng tawag mula sa pulang Power Ranger na nagbigay alam sa kanya na nagbabalik si Black. Kaya't sumama si Earth sa kanila para sa isa pang dungeon run. Nagkaugalian sila ni Black sa kanilang pagmamahal sa pag-disarm ng mga trap. Tiningnan sila ng iba ng may kakaibang ekspresyon nang sila'y magkasamang nagiging excited pagkatapos ng matagumpay na pag-disarm ng isa. Siya rin ay nagpatuloy sa kanyang mga solo run sa dungeon, na lalo pang nagpataas ng kanyang rate ng tagumpay. Sa pag-cash out niya ng mga natagpuang yaman, nadagdagan din ang kanyang kasanayan bilang mabait na magnanakaw. Napansin din niya na ang mga halimaw ay nahuhumaling sa ilaw, kaya't isinara niya ang kanyang ilaw at ginamit ang kanyang long-distance vision skill, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makakita sa dilim. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na drastic na bawasan ang bilang ng laban na kailangang ipaglaban, kaya't mas mabilis siyang makakapasok ng mas malalim sa dungeon. Sa huli, nakarating si Earth sa hagdang tangway patungo sa ika-9 na antas. Sinuri niya ang oras na natitira, at mayroon siyang mahigit na 5 minuto na lamang. Narinig niya mula sa bootleg Power Rangers na may mga leeches sa antas na ito. Sila ay nagbibigay ng pinsala sa estado at nagtatawag ng malapit na mga kalaban upang atakihin. Binalaan ni Earth ang kanyang sarili bago magpatuloy ng landas. Nakatagpo siya ng kanyang unang leech at matagumpay na itong iwasan. Ginamit ng lalaki ang parehong takaktika at nagtagumpay na makarating sa hagdang tangway ng ika-10 na palapag ng walang aberya. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, ipinakita sa kanya ng kanyang skill sa pagtuklas ng panganib ang mga patibong na naglalagay sa paligid ng lahat ng daan patungo sa hagdang tangway. Alam ni Earth na wala siyang oras na gawing inosente ang mga ito, kaya't ginawa niya ang ilang practice na pagtalon bago paganahin ang kanyang wind magic upang lampasan ang mga panganib. Sumadsad si Earth sa unang patibong ngunit tumanggi na hayaang ito na ang wakas. Siya'y mabilis na umiwas sa lahat ng atake mula sa iba pang mga patibong habang siya ay papunta sa hagdang tangway at muntik nang tumalon habang bumababa ang isang malaking bato na nagtapal sa pasukan. Si Earth ay bumagsak sa kanyang mukha, nagulat, ngunit mas na-curious siya kung bakit siya hindi itinaboy ng dungeon. Sinuri niya ang kanyang timer, at ito ay huminto ng 2,000,000 segundo, na lalong naguguluhan siya. Kumukuha ng pahinga ang lalaki at iniinom ang isang potion para magpagaling. Iniisip niya kung ano ang maaaring ibig sabihin nito at nagtapos na ang sistema ay iniisip na narating na niya ang huling palapag kahit na nasa hagdang tangway pa lang siya. Binaba niya ng dahan-dahan ang hagdang tangway hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa isang tinig na nagbigay sa kanya ng mataas na alerto at inutos na malaman kung sino ang naroroon. Sinabi ng tinig na hindi niya inaasahan na may makarating sa antas na ito ng mag-isa. Nagpakilala siya bilang si Andre, isang mandirigma ng Empire. Ilan na ang panahon na siya'y naging taglay ng posisyon na iyon at inanyayahan si Earth na malaman na ang paglalakbay pababa ay mahaba. Ang kanyang bansa ay nag-utos sa kanya na siyasatin ang labyrinth at selyahan ito. Si Andre ay namuno ng isang malaking hukbo sa loob, gayunpaman, pinatay silang lahat ng mga halimaw at patibong itinanim doon. Kahit ang kanyang kasamahang babae ay napaginitan, iniwan lamang siya sa huli. Nang mawala ang distraksyon na iyon, naglakbay siya mag-isa sa loob ng labyrinth at umabot sa pinakamalalim na kwarto. Gayunpaman, nang pumasok siya roon, ang pinto ay nagsara sa kanyang likuran at walang nandoon. Wala pang hangin, kaya't siya ay namatay. Usapang anticlimactic ending.
Hindi natira sa boring ang mga bagay dahil siya ay nagsimulang maging isang skeleton KN at sa pilitang itinakda na protektahan ang dungeon. Gusto ni Earth malaman kung ang kwarto ng kabiguan ay umiiral pa, ngunit ipinakita ni Andre na ito ay kanyang nilipol. Ayaw niyang may iba pang makaranas ng gayong hindi buo at walang katuparan na wakas. Ito ang kahulugan ng isang tao na nakakakuha ng isang resulta na hindi nararapat sa kanila. Na-impress si Earth na kahit sa kamatayan, si Andre ay nagpupumilit pa ring maging isang marangal na mandirigma. Ibinigay ng sinaunang sundalo ang impormasyon sa player na siya ay maghihintay sa ibaba ng hagdang tangway. Sinabi niya kay Earth na nais niyang ang pambato ay ilibing siya. Tumigil ang lalaki ng sandali pagkatapos marinig ito. Habang ipinaliwanag ni Andre na siya ay nagtitiis ng masyadong mahaba sa kanyang pagsusuring maging isang halimaw, hindi niya inaasahan na magtatagal pa ito. Ang pambato ay nagsisimulang magpanik habang nawawala ang hagdang tangway na nagpapadala sa kanya sa pagkakadapa na sumisigaw. Nakabawi siya sa kamalayan habang lumalapit ang mga hakbang ng Skeleton Knight. Sumigaw siya kay Andre, ngunit hindi pinansin ang kanyang mga tawag dahil naaga na ng halimaw ang kontrol sa kanyang katawan. Ang masamang espiritu ay nagagalak na nakuha niya ang kontrol sa katawan at tibak nito. Itinigil ni Earth ang pagkakasayaw-sayaw ng halakhak sa pamamagitan ng isang pana sa ulo, ngunit ito ay nagbunsod lamang sa kanyang helmet. Nabwisit ang skeleton sa kanyang mga aksyon. Sinabi ng pambato na tumahimik ito dahil siya rin ay galit. Pumutok siya ng isa pang putok, ngunit na-block ng boss. Linino ng halimaw na pagdadaanan niya si Earth ng hirap bago siya makatagpo ng kanyang kamatayan. Ang boss ay mabilis na lumapit sa isang iglap at naglunsad ng atake. Nakakablock si Earth, ngunit siya'y naguguluhan kung paano ito nakalakbay ng ganong layo sa isang iglap lamang. Sumuntok ulit ang boss, ngunit nablock ito ng pambato gamit ang kanyang shield. Matapos tanggapin ang suntok na iyon, inamin ni Earth sa kanyang sarili na mabilis at malakas ang kanyang kalaban. Masaya ang masamang espiritu na makita na siya ay nakakapaglaban sa ganoong antas. Iniisip niya na ang player ay gusto focus sa depensa, kaya't siya'y nag-slice, ngunit nagtagumpay si Earth na iwasan ito at sinunog siya gamit ang kanyang explosion oil. Na-offend ang boss na sinunog siya. Si Earth ay may laya sa kanyang paningin na nagpapakita na hindi lang siya magtatangkang magdepensa. Dahil hindi siya espesyalista sa laban sa maliit na distansya, plano niyang panatilihing malayo at umatake. Upang kontrahin ito, inilabas ng boss ang isang projectile slash na naiwasan ni Earth ngunit nawala ang kanyang pana sa proseso. Tandaan niya na ang break arm status ay nagsimula nang magkaroon ng epekto. Iniasar siya ng boss dahil wala na siyang pana at handang tapusin ang laban. Sinabihan si Earth na sumuko. Gayunpaman, hindi ito nagsusuko sa laban. Pinatayag niya ang kanyang bow shield at itinaas ang isang pana na naiwasan ng boss. Natagpuan ng skeleton na nakakatuwa ang pagunlad na ito. Ito'y nagresulta sa isang palitan ng atake sa pagitan ng dalawa. Nagumpisa ang boss na mainis sa kanyang katalasan. Gumamit ito ng shield charge upang itulak pabalik si Earth. Ito ay nagdadala sa atin sa kasalukuyan. Nagulat ang boss na kinakailangan niyang gamitin ang espesyal na teknikang ito. Kumikislap ang kanyang mga mata habang sinasabihan si Earth na siya ay padadala niya sa kanyang Diyos. Atake ulit ang boss, ngunit ngayon ang player ay sumasagot gamit ang isang mabilis na sipa mula sa alikabok. Inilantad ni Earth na walang Diyos sa mundong ito. Itinatagumpay niyang tiyakin sa boss na ang makikita lamang nito ay mga manlalaro na nagpapakita ng kanilang diwa ng pakikipaglaban habang kanilang kinakaharap ang hamon ng buhay. Hinahanap ng skeleton si Earth na ipakita ang kanyang kagustuhan, at ang player ay tumakbo patungo sa kanya, tinatanggap ang hamon ng harapang ito. Ginamit niya ang kanyang katalasan bilang isang paanyaya na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na hawakan ang espada ng boss gamit ang kanyang metal whip. Ginamit niya ang leverage na ito upang ipasok ang malakas na sipa, ngunit ito ay nagdudulot ng pinsala sa kanyang whip sa proseso. Nagsimula si Earth ng kanyang napakahabang pang-uulit. Maraming mga salita ito na akala mo'y binabasa niya ang diksyonaryo. Sinubukan niyang baguhin ang takbo ng paggalaw ng skeleton gamit ang ilang mga langis, ngunit binasag ng boss ang kanyang shield upang pigilan ang mukhang malakas na ensayo. Ito ay hindi sapat upang pigilan siya mula sa pagtatapon ng pinakamakapangyarihang Prism Nova spell. Tumama ito sa kanyang target, ngunit ito'y bahagyang Samira lamang sa boss. Justo na tila nawawalan na ng pag-asa, isang ilusyon ng Fairy Queen ay lumitaw. Sa paghatol batay sa singsing, nagtataka ang Skeleton Knight kung siya ang kanyang kasunduan. Ang Monarca ay walang sinabi at nagtapos ng mataas na antas na ice spell na lubusang nagpaparalisa sa target.
Lumingon at ngumiti siya kay Earth habang siya'y nagpapasalamat sa kanya sa tulong. Kinuha ng pambato ang pagkakataong ito upang tapusin ang laban, pinapalabas ang bawat arrow technique sa kanyang arsenal at idinagdag ang 2 explosion oils para sa mabuting pamammeasure. Ang atake na ito ay sapat na malakas upang talunin ang masamang espiritu at palayain si Andre. Pinupuri ng mandirigma si Earth para sa kanyang tagumpay. Iniulat niya na natalo ng pambato ang masamang entidad bago ito mawala ang kanyang kaluluwa. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting oras upang pasalamatan siya. Masaya si Earth na marinig na ibinigay niya ang gusto nito. Iniamin ni Andre na ito ay higit pa sa inaasahan niya, akala niya'y tapos na ang kanyang buhay bilang isang halimaw. Nagulat ang pambato sa kung gaano ito kakalma sa kabila ng sitwasyon. Tinuloy ni Andre ang kanyang relax na pananaw, ibinubunyag na hindi niya akalain na may pag-asa si Earth dahil siya'y naglalaro ng solo. Nahinto ang tawa ni Andre nang ma-realize niya na siya'y malapit nang mawala. Binati ng mandirigma si Earth muli sa kanyang pagpapalaya sa kanya. Bilang gantimpala, ibinigay niya sa kanya ang kanyang espada, kahit na ito'y nasa masamang kondisyon. Pakiramdam niya, kikita ng pera ang pambato sa pagbenta nito bilang antika. Sinabi rin ng mandirigma sa kanya na may deity sa mundo ng laro dahil sa kanyang swerte na maligtas pagkatapos ng matagal na panahon. Ang kanyang mga kasamahan ay lumitaw sa likod niya upang samahan siya. Hinihiling ni Andre na ang landas na tinatahak ni Earth ay mapagpala. Kaagad na pagkatapos mawala nila, bumukas ang pinto, at ini-inform ng system ang lahat ng manlalaro na isa sa mga lihim na boss ng kaganapan ay natalo na. Ito ay nagbukas ng Night Sword. Ang armas ay isang mas mataas na bersyon ng one-handed sword. Lumabas siya ng dungeon at maaga siyang nagpunta sa smith shop. Binuksan ng lalaki ang kanyang kagamitan at napagtanto na hindi na maaaring maayos ang shield at whip. Inilagay niya ang mga ito sa apoy at pinasalamatan ang kanilang serbisyo. Ginamit niya ang metal para gumawa ng bagong shield. Pagkatapos, lumapit si Earth sa kanyang bow at bag at napagtanto na kinakailangan ng ilang tender loving care. Gayunpaman, alam niyang magiging mahal ito. Tiningnan niya ang espada at ngumiti habang iniisip ang pagbebenta nito. Nagkaroon si Earth ng combat hiatus. Sa buong yugto, isang kakaibang babae ang natuwa sa ideya ng pagkakaroon ng kahit ano na pagkain. Ito ang nagtapos sa episode. Sa habang panahon, nagkakaroon ng mga pulong ang mga pangunahing pinuno ng kumpanyang naglalaro upang talakayin kung paano nakakaapekto ang kanilang mga aksyon sa laro. Nasusumpungan na ang reyna ng mga engkanto ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Inaakala nila na ang mabilis na pagkatuto niya ay dahil sa kanyang pakikisalamuha sa Earth. Nagpapasalamat sila na mayroon silang ganoong manlalaro. Gayunpaman, iniulat na ang kanyang kapatid na mas bata ay nagrereklamo ng kahihinatnan. Iniutos ng pinuno ng pulong na pakawalan siya upang makapaglakad ng kaunti. Sa panahong iyon, sumali si Earth sa iba pang miyembro ng kulay berde sa isang pagsalakay sa dungeon. Si Z ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanya sa pagsama. Ipinaliwanag ng guildmaster na hindi makakarating si Nora at si Casmine. Sa mga kasanayang pagnanakaw ni Earth, dapat nilang malampasan ang mga patibong. Medyo nababahala ang archer na si Millie lamang ang tagapagpagaling na naroroon dahil wala si Nora. Iniulat niya na magkakaroon sila ng bagong tagapagpagaling. Humihingi ng paumanhin si Z sa kanyang mga kamalian sa pagdating nito. Binabalaan si Earth ng grupo na maaaring medyo bastos ang bagong tagapagpagaling sa ilang pagkakataon. Tiniyak niya sa kanila na hindi siya magpapakita ng paki kung ito'y mapupunta sa kanya. Si Z ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang pag-unawa dahil hindi maraming manlalaro ang pumipili ng papel ng tagapagpagaling at tagapagtanggol. Ang nakakairitang tawa ni Elisa ay nakakabasag tiyan sa kanilang usapan. Binibigyang komento niya kung paano silang lahat ay dumating upang batiin siya, ngunit may frustrasyon na sinabi ni Z sa kanya na mas mabuting naghihintay sila para sa kanya dahil siya ay late. Ini-introduce siya ng leader ng guild sa kanyang totoong pangalan, Elizabeth, pero binabanggit na tawagin siyang Leah. Sinasabi niya ang kanyang kahusayan bilang isang manggagamit. Iniutos ni ZY sa kanya na bumaba at humingi ng paumanhin kay Earth para sa kanyang pagkalate, ngunit tinanggihan niya, dahil tingin niya sa kanya ay isang mahina o walang kwentang archer at nagtataka kung may silbi ba ang taong iyon. Ibinaba niya ang isang disk ng antas ng ether, sinasabi na tila siya'y napakahalintulad sa isang pangkaraniwang NPC. Alam ng lahat na si Sid ay tatawidan ito bilang isang komplemento. Ngunit si Z ay nagagalit sa naririnig ito, ngunit tinanggap ito ni Earth nang walang pagtutol dahil sa kanyang babala. Maagap na ipinapakita ni Earth ang kanyang mga kasanayan nang buksan niya ang isang pinto gamit ang kanyang lockpicks.
Lubos ang pasasalamat ng grupo sa kanya dahil maraming patibong na kanyang naiwasan sa nakaraang palapag. Binabanggit ng Archer na ilan dito ay maaaring pumatay ng manlalaro sa isang hit. Si Elisa ay napipilitang aminin ang kanyang kasanayan sa pagtatanggal ng patibong, ngunit tumatanggi siyang magbago ng kanyang opinyon. Nakarating ang grupo sa ikalimang palapag, at tinawag ni Z na magpahinga, ngunit binigyan siya ng paalala na may orasang kinakailangan nilang sundan. Inuulit ni Rage na maging maingat ang lahat mula sa puntong ito pataas dahil may mga mapanganib na kaaway. Ang Lesser Lich ay isa sa mga halimbawa ng ganitong halimaw, sila ay hindi apektado ng mga pisikal na atake at mayroong maraming epekto na nagtatanggal sa kakayahang gumalaw ng manlalaro. Tinatawag silang mga trauma generators ng ilan. Tinatahanan ni Millie ang nag-aalalang si Elisa na mayroon silang lahat ng mga kontrang orasayon para sa mga epekto ng estado na ito. Lahat ay tiwala na sa ganitong kasanayan, kaya nilang harapin ang isa kung kinakailangan. Ang kasanayan ni Earth sa pagtukoy ng panganib ay nagbabala sa kanya na may 4 na lesser leeches sa mga halimaw. Si Z ay nakakakuha ng kumpirmasyon mula sa Archer na walang mga patibong nasa palapag. Iniutos ng leader na magtakda ng kanilang mga pormasayon sa laban, at nagbibigay ng ilang mapanakit na buff si Millie sa grupo. Inuutusan si Elisa na ihanda ang isang spell para sa atake, ngunit labis siyang naabala upang may proseso ang utos. Makakita kay Elisa na nanginginig sa nerbiyos ay nagpapangiti ng kaunti si Earth. Ang Archer ay biglang kumikilos nang lumitaw ang unang wave sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang arrow. Sumali ang iba sa kanilang mga ranged na atake, nakakaya nito ang mga maliliit na kalaban ngunit hindi sapat para patumbahin ang mga leeches. Nagbibigay ng proteksyon si Rage gamit ang kanyang eskudo habang tinatawag ang atensyon ng mga ito. Ang mga manlalaban sa malapitan ay kumakayod papasok at pinatatahimik sila. Naisip ng babae na sana ay mayroon siyang mahiwagang tibak dahil gugustuhin niyang maging madali ang lahat. Sa buong pangyayari, napetrify si R dahil sa mga patuloy na atake mula sa natirang leeches. Si Elisa lamang ang kayang magpagaling sa kanya, ngunit siya'y nagsisimulang mabaliw sa ilalim ng matinding presyon. Si Earth ay nagiging instrumental ng ma-overwhelm ang grupo, inilalaglag ang kanyang pampabonggang langis. Ito ay nagpapatahimik sa mga halimaw, nagbibigay daan kay Elisa na pagalingin si Rage. Dahil dito, nakakabalik siya sa depensa, at sa paghina ng nilalang, napatumbang na nila ang mga ito. Habang lahat ay nakakabawi, tinatanong ni Elisa si Earth kung bakit hindi niya agad ginamit ang pampabonggang langis. Ipinaliwanag niya na ito ay hindi stable, kaya't hindi siya nagdadala ng marami. Ini-interrupt siya ni Z, nagbibigay babala kay Elisa na huwag siyang magreklamo kay Earth. Inuudyukan sila pareho ni Millie na ibaba ang kanilang mga boses dahil may mga malapit na halimaw. Ang tono niya ay nakakapagpababa sa kanilang mga tinig. Si Elisa ay napipilitang humingi ng paumanhin sa pagtatanggol kay Earth noon, dahil siya ay opisyal ng kasama sa Hype Train. Ang kanyang ugali sa kanya ay ganap na nagbago, at naging mas kaibigan siya. Sa tulong ng magandang teamwork, nakalabas sila ng buhay mula sa dungeon, ngunit walang nakuha na One Piece. Kaya nagpapasalamat si Earth ulit kay Earth sa pag-join sa kanila dahil malaki ang naitulong niya. Iniamin niyang nakinabang din siya sa lahat ng nakuhang yaman. Habang nagpapalam siya sa grupo, nakatingin at ngumingiti ang kakaibang babae. Kinabukasan, tinitignan ni Earth ang mga bagong weapons na idinagdag. Nahuli ang kanyang pansin nang makita niya ang misteryosong babae. Ini-introduce ni Earth ang kanyang sarili, at sinabi niya lang sa kanya na parang kapatid siya ng reyna ng mga engkanto. Batay dito, nangunguna na siya sa conclusion na mahirap itong pakitunguhan. Ibinubunyag niyang dumating siya para sa iba't ibang mga dahilan, ngunit ang pangunahin ay para subukan ng kanyang lutuin ng kanyang sarili. Iniulat sa kanya ng kanyang mas matandang kapatid kung gaano kaganda ang niluluto niya. Tinanggihan niyang ipagluto siya dahil pupunta siya sa tindahan ng Armedora, ngunit sobrang interesado ng babae kaya't sumunod siya. Pumunta sila sa tindahan kung saan nagulat ang babae sa galing ng pagkakagawa ng mga Armedora na nakadisplay. Hindi niya inakala na kaya ng mga tao ang ganitong klase ng trabaho. Nagpapasalamat si Min sa papuri at itinanong kay Earth tungkol sa magandang babae na kasama niya. Nanginginig na sinabi niya sa kanya na hindi iyon ang iniisip niya at agad na ibinalik ang usapan sa kanyang tuhod para ipaayos ang kanyang balabal na napagod na. Matapos ang mabilis na pagsusuri, ini-inform siya ni Min na nasa dulo na ito ng kanyang buhay, kaya't mas makakabuti na baka mas praktikal na gawing bago na lang kaysa ipaayos. Hindi nagulat si Earth dito nang maalala ang mga matindi niyang laban kamakailan. Tinanong niya si Min kung pwede siyang gumawa ng bagong Armedora para sa kanya,
at masayang sinabi ni Min na kahit anong request ay kaya niyang gawin. Natutuwa siya na marinig ito dahil gusto niya kapag may nagdadala ng materyales para sa kanyang trabaho. Humihingi siya ng metal para gamitin sa paggawa ng armadura. Nagdagdag siya ng ilang pirasong pilak at ipinakita niya kay Earth ang wild bear leather set na plano niyang gawin. Ito ay pinaigting ng pilak at ang set ay nagbibigay sa kanya ng bonus sa kanyang durability at psyche. Dahil sa nai-order na, inidemand ng kapatid na maliit ng Reyna na pakainin siya. Nagluto siya para sa kanya ng parboiled rabbit steak na may mga yerba. Ngayon na mas kilala na niya ito, natuwa siya rito at kumain ng maraming plato. Hindi pa rin siya handang ibunyag ang kanyang tunay na pangalan at tinatawag siya ni Earth ng kahit anong gusto niya. Pumili siya ng pangalang R na tinanggap naman niya. Ginawa niyang malinaw na siya lamang ang pinapayagan na tawagin siya gamit ang pangalan na iyon. Nagtungo siya sa Black's workshop kung saan sila'y nag-usap hinggil sa mga late na anunsyo ng mga pet shop